Ayan, so good morning everyone. Okay, so lilinawin ko lang na yung na-withdraw po nating pera ay hindi po galing sa sitaw. Yun po ay galing sa abogado na kung saan ay kinausap natin para tulungan tayo doon sa class suit laban sa sitaw. Okay, so lilinawin ko lamang po, hindi po yun galing sa New Sitaw Corporation. Galing po ito doon sa abogado na kinausap natin, natulungan tayo na magsampa ng kaso laban sa sitaw. Ang nangyari po dito, kaya ko po winidraw, kaya po namin winidraw, ay dahil wala kaming nakikitang progress doon sa kaso. Hindi namin alam kung natutulog ba sa trial court yung kaso. Kasi yung huli po kaming nagpunta sa Taguig Regional Trial Court ay nakapag-oath na kami. Nag-oath na kami. Sumumpa na kami na lahat ng nakasulat doon sa complaint affidavit ay totoo at pawang katotohanan lamang. So sinabi pa sa amin na kapag nagsinungaling daw kami doon sa affidavit na yon, kapag mali yung inilagay namin doon sa affidavit na yon, pwede kaming balikan, pwede kaming makasuhan. And dahil confident po tayo, kasama po yung ibang representative na hindi tayo nagsisinungaling, ipinush namin yung kaso. Nag-take kami ng oath doon sa Regional Trial Court. Okay, malinaw po yan. Pagkatapos ay nanawagan ako sa doon sa tawag dito, legal actions to claim our funds na Facebook group. Nakalagay doon, sinabi natin doon na yung kaso na isinampa natin ay for case build up na. For case build up na. Ilang beses akong nanawagan, sabi ko magkomento kayo, ikwento ninyo, hindi kinakailangang magbanggit ng pangalan ninyo, wag ninyong babanggitin yung address ninyo and any details ninyo, any pangalan, any details ninyo kung saan kayo naroroon, ano man po, kung ano po yung inyong trabaho, etc. etc. Ang mahalaga ay maikwento ninyo kung paano kayo naloko, paano kayo na-scam, ikwento ninyo yung totoo, paano kayo nagpapasok ng pera, paano ninyo dinedeposit yung inyong pera sa wallet ng sitaw, paano ninyo ito wini-withdraw, anong bangko yung pinag-withdrawhan ninyo o anong bangko yung pinapasukan ninyo ng pera, paano kumikita sa sitaw, paano nakukuha yung interest na 3%, ikwento po. Yan po yung sinasabi kong case build up. Pero wala pong nagko-komento. Wala pong tumutulong, wala pong nagdadagdag ng input. So, ano po ang gagawin ng korte doon? Kung yung mga ebidensya na ibinigay namin, yung mga pictures, mga videos, mga images na binigay namin, ay kami-kami lamang po yung nagbigay sa kanila at hindi tumutulong yung publiko, yung mga nadehado ng sitaw doon sa mga nakasulat doon. Paano ninyo susuportahan yung aming isinampang kaso? Yun po ang ibig sabihin ng case build-up. Pagpapalakas ng kaso laban sa sitaw. Pero wala po kahit man lamang yung mga sumama doon sa class suit. Marami po, no? May mga sumama po sa class suit na ang akala nila sapat na yung magbigay ng contribution. Yun lang po. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo yun. Okay, so eto na po. No, hindi ko nagustuhan yung tabas ng dila ng isang nagkomento, dalawa actually nagkomento, nag-message sa akin. Sabi nila, withdrawin na raw niya yung pera nila. Wala daw silang pakialam sa iba kung mag-withdraw din. Ipinaliwanag ko po, no? Ipinaliwanag ko na ganito.
Sabi ko, walang problema kung iwi-withdraw ninyo yung contribution ninyo. Kasi nga po, pera nyo naman yan. Pera yan ng mga nag-contribute at sumama doon sa class suit. Okay yan na ma-withdraw. Ang hindi ko lamang maintindihan at bakit hindi nila naiintindihan, ang sabi ko, medyo mahirap po yung withdrawal as of this time. Una, kasi ire-recompute po yun. Pangalawa, busy po yung ilan sa mga representatives. Lalong-lalo na syempre yung nag-audit ng payment. No, yung nag-audit ng payment, yung nag-check isa-isa. Kung naiintindihan nyo lamang yung kalagayan nilang dalawa noong time na nag-contribute tayo, yung time na nangongolekta tayo, kung gaano nila pinagtulungang mag-asawa o mag-partner yung pagko-compute, pagbe-verify doon sa payment, pati screenshot, binerify nila kung nagtutugma ba doon sa sinasabi ng mga nag-contribute. Diyos ko po, magdamag. Hindi lang po magdamag, halos wala talaga silang tulog para lang ma-verify. Kasi yung iba sinasabi, uy, nag-contribute kami. 1,200, ganyan. Pero ang totoo, 40 pesos. Yung iba, 20 pesos. Meron kaming inilatag doon na ito yung contribution para maging patas naman lahat. 'Di ba? Meron kaming nilagay doon na amount, 600, 900, 1,2, ganyan, para patas. Doon pa lang sa pagrereklamo, sasabihin ng iba, 20,000 lamang po naman yung aming wiwithdrawin. Bakit kailangan 600 pesos yung babayaran namin? Dapat ang malaki, yung merong malaki yung nawawalang pera, yung milyon-milyon yung nawawala. To be fair, common sense, nawalan na nga sila ng milyon-milyon, tapos sisingilin pa sila ng napakalaki. Pwede hindi na lang sila sasama. Kasi nga, ito pong pagkakaso natin ay suntok sa buwan. Suntok sa buwan, ibig sabihin po, mababa po yung probability na meron pa tayong makukuhang pera. Ang ipinaglalaban natin dito ay yung meron tayong makitang makulong, maparusahan, at malaman kung sino talaga yung nasa likod ng scam na ito. Yun lamang po yung gusto natin talagang malaman. Mayroong makulong. Kung sino man yun, mahalaga na malaman natin yung putang inang scammer na yan. Yun po yung pinaglalaban natin dito. Okay? So ngayon, kung magwi-withdraw po kayo, ang ipinaliwanag ko doon sa nag-message sa akin, pwede naman po yung withdraw. Pero ire-recompute po yun. Bakit? Kasi po ang na-withdraw lamang po namin yung acceptance fee. Acceptance fee noong ibinayad natin sa abogado, which is amounting to 300,000 pesos. So 300,000 pesos po yung acceptance fee na ibinayad natin sa abogado. Na-withdraw po natin yun ng buo. Okay? So, sabi ko, yung ibang nagastos namin, kagaya po ng pagpapaprint sa dokumento, dun sa complaint affidavit, ilan po kaming representative, magkano po yung minimum na gastos para sa pagpapaprint, recopy, ng mga complaint affidavit, 7,000 to 8,000 pesos po. Depende dun sa kapal at dun sa dami ng mga dokumento na ipapaprint at ire-recopy. 7,000 to 8,000 po yun. Pangalawa, yung abogado po, bayad po doon sa appearances, which is 8,000 per appearances na binabayad po natin. So yung mga yun ay hindi na natin yun na-withdraw. Naibayad na natin yun, yung mga yun. Ngayon, ang hindi ko nagustuhan dito sa nagme-message sa akin, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan.
Parang gusto niyang sabihin na hindi ako transparent. Hindi ako transparent. Na hindi daw niya nabasa kung ano yung complaint, ano daw yung laman ng complaint affidavit. Hindi daw niya nabasa. Gusto daw niyang mabasa. Ilang beses ko na pong naipaliwanag na yung complaint affidavit ay hindi po pwedeng ipagkalat o sabihin kahit kanino. Ngayon, kung sasabihin ko sa mga nag-contribute ng class suit, hindi po din secure, hindi po rin makakasiguro na hindi kakalat yon kasi sa sobrang taas ng emosyon ng mga seller ng sitaw, yung mga confidential information, kapag ibinigay natin yan, kapag ipinakita natin yan sa publiko o kahit doon sa mga nag-contribute na lamang po ng class suit, hindi tayo makasisiguro na safe yung informations na nandoon sa complaint affidavit. Pero para sabihin sa akin na hindi ako transparent, hindi tama. Ni hindi man lamang daw niya nabasa yung complaint affidavit. Di ba nga pinicturan ko pa yung kapal ng dokumento nung nandoon kami sa labas ng Regional Trial Court. Nandoon kami sa labas, pinicturan ko yung kapal ng mga dokumento. Pinost ko pa sa group. Tapos sasabihin sa akin na wala akong nakitang complaint affidavit. Yun yung hindi ko gusto. Nasagot niya sa akin. Wala daw siyang nakitang complaint affidavit. Kahit nga yung resibo na binayaran natin yung abogado ng full, hindi daw niya nakita. Tinanong ko siya, updated ka po ba doon sa legal actions to claim our funds saka doon sa class suit? Nandoon po lagi ng mga resibo. Nandoon lagi lahat ng mga picture natin kapag nagpupunta tayo sa Regional Trial Court. Ano yun? Nagloloko-lokohan lang ako? Nagloloko-lokohan lang kami ng mga representatives na kunya-kunyari nagpupunta rin dun sa harap ng Regional Trial Court? Para magdemanda? Pangalawa, ilang beses kaming nag-announce, kailangan namin ng dagdag na representatives. Sino sa inyo yung gustong sumama sa amin? Yung representative na mayroong oras, mayroong panahon, libre lagi. Kapag ipinatawag ng RTC, pwedeng dumalo, pwedeng pumunta kaagad. Naghahanap kami ng representative. Ang pinagtataka ko, itong taong ito na nag-message sa akin, nag-volunteer ka ba na maging representative nang sa gayon ay magkaroon ka ng sarili mong complaint affidavit? Para meron ka rin sarili mong mababasa. Nandito ka lang naman sa Maynila o sa Pilipinas. Pwede ka naman sumama kung gugustuhin mo. Sa totoo lang, hindi namin kinuha yung pamasahe namin, yung pagkain namin, yung pampersonal namin doon sa contribution. Meron isang representatives mula sa Naga City. Gumastos ng 10,000 plus para sa eroplano, para sa kanyang hotel dito sa Maynila, para lang makapag-file ng kaso. Sumama siya sa amin. Nag-eroplano pa silang mag-asawa. Tumira pa sila sa hotel ng ilang araw dahil lang doon sa complaint affidavit na kailangan nilang isubmit kasama yung mga dokumento, yung mga ebidensya na meron sila. Pinagkukuhanan niya lahat ng mga ebidensya niya. Kompleto yun, pati billboard, pati doon sa mga streets, sa mga lugar doon sa Naga. Ipinakita niya yung mga ebidensya na yun. Imagine ninyo, gumastos siya ng sarili niyang pera. Ilang milyon yung kanyang naipit doon sa sitaw. Higit 4 na milyon.
4 million plus o 6 million pa nga yata I forgot kung ilan yung nawala sa kanya. Gumastos siya talaga para lamang maikulong yung dapat makulong. Meron pang isa, sasakyan niya yung ginamit para lang makapunta dito. Na aksidente pa yung sasakyan niya, nabangga pa yung sasakyan niya, nasira pa yung sasakyan niya. Pero sa effort, nandoon yung effort talaga. Meron pang isa nagbiyahe mula sa Tarlac City, Paniki Tarlac. Representatives, imagine ninyo kung sino pa yung mga nasa malayong lugar na mas malaki yung nakuha sa ng sitaw. Sila pa yung talagang tumulong doon sa pagpa-file ng kaso. Tapos itong nagke-claim, taga Metro Manila lang, tapos mababa lang din naman yung perang nawawala at kailangan niyang kunin. Siya pa yung yung malakas ang loob na pagdudahan yung ginawa natin sa sitaw. Nakakapunyeta tong ugaling ganito. In the first place, hindi po ako nagpresenta na mag-lead sa pagpa-file ng kaso. Balikan po ninyo yung legal actions to claim our funds. Mayroong isang seller doon na nag-suggest bakit hindi tayo mag-file ng class suit. Mas maganda yung class suit. Yun po yung sabi niya. Ang apelyido po si Sir Delgado. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya dahil hindi ako sure, nalimutan ko na. Delgado po yung apelyido niya. Siya po yung nag-suggest na mag-file ng class suit. Tapos sa pangalawang post niya, sabi niya, bakit since ikaw naman sir yung kilala na seller ng sitaw, baka po pwedeng ikaw na rin po yung mag-lead. So, pinag-isipan ko din naman, dahil walang gustong mag-file ng kaso, walang gustong mag-lead. So, siyempre dahil nga kilala ako sa sitaw, isa ako sa mga kumita sa sitaw, at dahil sa awa ko na rin sa mga kapwa sellers na nawalan ng pera, I accepted the challenge. So, I lead filing a case sa sitaw, against sitaw. Akala ko kaya ko ako lang. Buti na lang itong dalawang seller din ng sitaw na tahimik ever since, no? Pero milyon din yung pera na nawala sa kanila, ha, sa kanilang mag-asawa. O milyon din po yung nawala sa kanila. Tahimik lang sila. Hindi ko nga alam na seller pala sila ng sitaw. Hindi ko rin sila kilala kung taga saan sila. I never know them. Never meet them ever since nang maging seller ako ng sitaw. Hindi po sila under ko. No? They are not under my group of sellers. Sa iba sila. Pero nung malaman niya na nag-push itong class suit, nag-volunteer siya na mag-audit. Akala niya madali lang din yung mag-audit, pero nandun na tinanggap din niya yung challenge. Hindi niya akalain na mahirap pala yung ginawa, yung pagbe-volunteer niya. Sa dami nag-contribute, iba't ibang pangalan, yung iba sinungaling pa, yung mga sinasabi, yung mga contribution nila is hindi naman totoo. Yun po yung naging problema niya. Sabi 600, but when you check, when you verified, 40 pesos lang pala, 50 pesos lang pala. Yung iba naman, ginamit nila yung resibo ng iba kasi nga yung iba nag-post doon sa legal actions. Ipinost sa public groups yung kanilang contribution. Kaya nagkaroon ng ibang interpretasyon. Kaya sabi nung iba, si Prof. Vincent,
Na-scam na nga yung maraming seller, nanghihingi pa ng donasyon, nanghihingi pa ng pera, nangingikil pa ng tao. Can you imagine yung natanggap ko pa? Ako pa mismo yung napasama. Dahil din sa mga seller. Pero inignore ko yon kasi hindi naman totoo. Pero ang daming tumatawag sa akin at sinasabihan ako na na-scam na ngayong maraming tao, nanghingi pa ako. And I clarified to them na hindi po ako yung nanghihingi, yung nagpapabayad ng 10,000 at 1,500 or whatsoever. Hindi po ako yun. No? Kasi meron pong isang seller na nagdemanda sa Securities and Exchange Commission. Nagpunta po siya sa SEC, dinidemanda yung sitaw. At meron po nagsasabi na yung seller na yon, yung representative na yon, nanghihingi ng 10,000 plus kung ano pa mang iba pang bayarin. So, kinlarify ko yun. Hindi po ako yun. Magkaiba po kami. Wala kaming sinisingil. Wala kaming hinihingi. So, kinalimutan ko yun. Pinagpawalang ano ko yun. Hindi ko tinignan. Kasi nga, hindi naman ako yun. So, kung napapansin nyo lang, yung mga representatives, walang kinuha doon sa contributions. 100% ginamit natin doon sa pagpa-file ng kaso. Tapos, eto pa, yung effort ko, nakikita to, alam ito ng mga representative. Ilan ang kasama ko? Driver, tapos meron pa akong isang kasama. Bakit? Kasi napakataas ng regional trial court. Naghanap pa ako ng kasama ko para bumuhat sa akin. Tapos ganyan lang pala yung mapapala ko. Utang ina. Kung hindi ako transparent, I will not going to divulge. No, hindi ko sasabihin na, oy, nabawi namin yung 300,000. If I am not transparent, hindi ko i-announce na nabawi na yung 300,000 sa abogado. This is already a big amount. And I can start a business with this. Diba, nakakasama lang ng loob. Anyway, ito po yung action item pending sa mga representatives. So, medyo busy lamang po ako ngayon, pero we're planning to have a Zoom meeting, and then we will discuss what will be the next actions na gagawin po namin. On my end, on my part, nakikiramdam po ako sa Senate kung paano tayo makakasingit. So maybe depende po doon sa, kasi pinakikiramdaman ko kung sino yung matunog, yung malakas po ngayon sa Senate. And hindi ko pa rin po alam kung sino yung current chairperson ng trade, e-commerce, and entrepreneurship. So particularly, doon po yun talaga. Kung sino po yung current chair ng trade and e-commerce, yun po yung pinupuntirya ko na kakausapin. Anyway, meron na akong kinausap sa Nueva Ecija kasi taga roon po sa amin yung pamilya po ni Robin Hood Padilla, ni Senator Robin. In fact,
ay malapit lamang po sa bahay. So, I will give you an update kung ano po yung mapag-uusapan namin sa Zoom, and of course, kung ano yung magiging status ng gagawin po nating pakikipag-usap sa Senate. So, yun lang, and good morning.